Kada buwan, halos 2 linggo na lamang kung mag-grocery si Nanay Edna. Bukod kasi sa wala itong oras makapamili, kailangan pa niyang mag-budget para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Siguro 1,000 mo ngayon, parang 2 araw na lang ngayon eh. Kasi ang mamahal talaga ng bilihin ngayon eh. Pero imbis na makapamili ng marami, nababawasan pa ito dahil sa value-added tax o VAT. Kulang pa. Kulang pa. Bakit naman kulang? Siyempre, hindi lang naman sa grocery ang pangangailangan mo. Kailangan mo pa bumili ng gamot. Gano'n. Dagdag mo pa yun. Kaya kung ang mamimili daw ang tatanungin, mas maiging bawasan ang value-added tax. Ay, hindi mo napapansin yung 50 cents, 1 pesos. Pagdating mo sa counter, ang laki na ng diferensya ng huling grocery mo. Makakabili na ako ng 1 kilong asukal, o kaya mantika, ganun, sabon. Sa aming maliliit lang, okay lang. Pero dun sa mga professional siguro, hindi kasi mas mataas ang mga kinikita nila kaysa sa amin. Bagay na isinusulong ngayon ni Senador Erwin Tulfo sa Senado. Ito ay sa paghahain niya ng Senate Bill No. 1552 o ang VAT Reduction Act of 2025. Bawasan lang po natin, malaki na rin ho yun, 2% na yun. Kasi actually, tayo lang po yan, saka Indonesia may pinakamataas na VAT. Third world na nga po tayo, tapos napakataas pa ho. So, hirap yung taong bayan. Ayon sa Senador, kailangan pa itong pag-usapan sa Senado. Isang salient point ng batas natin, ng bill natin is, pag nakita ng Presidente talaga hindi kaya, pwede niya ibalik ulit. Diba? I-suspend muna yung 10%, yung ibalik sa 12%. Yun ang punto natin. Pero, nagkausap kami ni Secretary Go. Ang sinasabi ni Secretary Go, sabi niya siguro, Sen, magandang gawin natin dyan. Pwede yata yan, pero kailangan natin magbawas tayo ng mga expenses natin. Bagamat malaking tulong para sa mga low to middle income, ang DOF naman may babalas sakaling ibaba ang VAT. If you pass a bill, my warning will be that there will be a possible credit rating downgrade. And why is that? Because today, tignan lang ninyo, in next year, ang makokolekta natin sa VAT, BIR and BOC will roughly be 1.5 trillion. So ang total VAT collection is not even enough to pay for the salaries of all our employees. Ang deficit natin next year nasa 1.6, 1.7 trillion. Lahat ng capital outlay natin, ibig sabihin lahat ng tulay, kalsada, school building, hospital, inuutang natin. So kung magbabawas pa tayo ng revenue, baka pati ang current operating expenses natin, uutangin na rin natin. Ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na value-added tax sa Southeast Asian countries. Sa ngayon, 12% ang VAT ng bansa kumpara sa 10% sa Cambodia at Vietnam. 9% naman sa Singapore, 7% sa Thailand at Laos, sa Malaysia naman nasa 6%, habang 5% sa Myanmar at 2.5% sa Timor-Leste. Pero ano nga ba ang value-added tax? This is the additional tax po that consumers pay for the goods and services na binibili natin. Pero ang VAT po kasi that we pay businesses or services, for example, nire-remit rin po dapat ito ng mga negosyante sa government. So, added, po siya, kumbaga, it's an added tax whenever we spend money. Pero kung ang financial advisor na si Katrina ang tatanungin sa pagbaba ng VAT sa Pilipinas, Pag ginawang 10%, it could also stimulate yung spending nila. Kasi kahit paano, mas maraming nabibili yung pera nila with lower taxes. Pero at the same time, meron din kasi, it could be a double-edged sword in a way na pag binawasan mo yung VAT, ibig sabihin, nababawasan din yung kita ng government. pero sa kaliwat ka ng korupsyon ngayon sa bansa, isa ito sa malaking hamon para daw sa gobyerno. Marami sa mga Pilipino na hindi nawawalan sila ng ganang magbayad ng tax kasi nakikita nila na pupunta sa corruption. But we have to remember that paying the right taxes is our duty as Filipinos. How will you bring back public trust para magbayad ng buwis kung nakikita nila hindi naman napupunta sa government projects?
Yung sigaw ng taong bayan, bayad kami ng bayad ng tax kung saan saan lang napupunta yung pera namin. Useless, di ba? Huwag na tayo magbayad ng tax, di ba? Sinasabi. Sa tayo naman, hindi imposible yun. Hindi tayo magsusurvive. Bawasan natin para magkaroon naman ng reprieve yung mga tao. Sige, hindi na natin maibabalik yung nanakaw sa kanila. At least dito naman siguro, bawasan na lang natin yung tax na binabayad nila. Sa Kongreso naman, naghain si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga ng House Bill 5119 para ibasura ang value-added tax. Angel Arquero, RNG News.